Hello guys! Magandang araw po dyan sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Kung gusto niyo po ng mga kabakbakan yan guys, sali lang po sa Team Power Flowers. Mga legit backer po yan guys. Hello dyan sa mga hanat at mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kamusta po kayong lahat? I hope po okay lang po kayo. Panibagong araw na naman po, panibagong pagsubok sa ating buhay. Alright guys, huwag na natin tagalin pa ang ating kwento. Ang kwento ng asawa kong mayaman. Sabi ko, malakas ba ang nararamdaman mo para kay Suyan? Tinitigan ni Yan Ruizo si Chin Yu na may kinang sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Chin Yu, sa totoo lang, bago ang aming diborsyo, nagustuhan ko siya ng sobra. Ngunit pagkatapos kong malaman ang tungkol sa pakikipagtalik niya kay Zhao Gang, naiinis lang ako sa kanya. Kung may nararamdaman pa rin ako sa kanya pagkatapos noon, masyado na akong walang spineless. Nang marinig ang mga salita ni Chin Yu, tumawa si Yan Ruizo at sinabing, Talaga, tumango si Chin Yu at sinabi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yan Ruizo. Out of the blue, she asked, ano naman ang tungkol sa akin? Natigilan si Chin Yu. Tumingin siya kay Yan Ruizo na tulala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ikaw, anong sabi mo? Pansamantalang tanong ni Chin Yu. Ngunit umiling si Yan Ruizo habang nakangiti at sinabing, wala. Bagamat hindi na nagtanong pa si Yan Ruizo, ang puso ni Chin Yu ay tumibok ng husto. Pagkatapos maglaan ng ilang oras kasama si Yan Ruizo, si Chin Yu ay natural na humarap kay Yan Ruizo, ngunit naramdaman niyang wala ito sa kanyang liga. Ngunit kung talagang may ganoong klaseng interes si Yan Ruizo sa kanya, sisikapin ni Chin Yu na magsumikap para maging sapat ang kanyang sarili para sa kanya. Pagkaalis ni Yan Ruizo, hindi pa rin napanatag ang puso ni Chin Yu. Mag-isa siyang nakaupo sa looban habang nakatitig sa mabituing kalangitan at bumubulong, siya ba? Ginugulo niya lang ba ako? O seryoso siya? Hindi ito alam ni Chin Yu noon, ngunit mula sa sandaling iyon, ang kanyang estado ng pag-iisip ay nagbago magpakailanman. Kinabukasan, isang araw na lang ang handaan para sa pamilya Yan. Ang lahat ng makapangyarihang maginoo ay nakatanggap ng kanilang mga imbitasyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Chin Yu. Ang tanging naiisip niya ay kung paano mapadalisay ang kanyang lakas. Biglang tumunog ang cellphone ni Chin Yu. Nang kunin niya ang telepono, nalaman ni Chin Yu na ang tumatawag ay si Old Mr. Su. Si Chin Yu ay may utang na loob kay Old Mr. Su, na ang tanging tao sa pamilya Su na nagtreto kay Chin Yu ng may kabaitan. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Lolo, hindi napigilan ni Chin Yu na bahagyang hinaan ang kanyang boses. Sa kabilang dulo, sinabi ni matandang Mr. Su sa nanginginig na boses, Chin Yu, pasensya na. Lolo, wala itong kinalaman sa iyo. Huminga ng malalim si Chin Yu. Sa pamilyang Su, ikaw lang ang nagtreto sa akin ng makatao, ngunit ayaw kong umasa sa pamilyang Su ngayon. Ayoko nang umasa sa kahit na sino. Sabi ni Chin Yu sa mabigat na boses. Sa kabilang dulo ng linya, si Old Mr. Su ay tumahimik saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni matandang Mr. Su sa nanginginig na boses, Chin Yu, babalik ka ba para bisitahin ako? Nag-isip sandali si Chin Yu bago niya sinabi, oo, ngunit sa ngayon. Oras na para magpaalam ako sa iyo. Nang matapos ang tawag, tumayo si Chin Yu at tinungo ang tahanan ng pamilyang Su. Ang lahat sa pamilyang Su ay nagtipon-tipon. Mula nang makatanggap si Suyan ng imbitasyon mula sa pamilya Yan, mas naging kakir siya kaysa dati. Itinulak ni Chin Yu ang pinto at pumasok sa bahay ng pamilya Su. Pagpasok, nakita ni Chin Yu si matandang Mr. Su na nakaupo sa sulok ng silid na medyo nalungkot. Mukhang medyo tumanda na siya, at halatang hindi na katulad ng dati ang posisyon niya sa pamilyang Su. Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling makita niya si Chin Yu, ipinahayag ni Sun Yumei ang kanyang sama ng loob. Bilisan mo at umalis para hindi magkamali si Zhao Gang, ngumuso si Sun Yumei. Nang makita niya ang hindi magandang ugali ni Sun Yumei, tumawa si Chin Yu. Ako ang nagsabi kay Chin Yu na bumalik. Sumenyas ang matandang Mr. Su. Medyo inis na sinabi ni Suyan, Lolo, bakit mo hinayaang dumating ang talunan na ito? Naghiwalay na kami. Ang iyong apo ay si Zhao Gang.
Pagkatapos ay itinuro ni Suyan si Chin Yu at pinagalitan, magwala. Kung hindi, babalik si Zhao Gang at papatayin ka. Hindi pinansin ni Chin Yu si Suyan at pumunta kay Old Mr. Su. Yumuko siya at bahagyang humihingi ng tawad, Lolo. Ito na ang huling pagkakataon na babalik ako sa pamilyang Su. Nang marinig niya ito, tumulo ang mga luha ni matandang Mr. Su. Hinawakan niya ang kamay ni Chin Yu at sinabing may kaunting pagkabalisa, Chin Yu, pwede bang manatili ka? Kahit hiwalay na kayo ni Suyan. Ituturing kitang apo, bagamat lamambat ang puso ni Chin Yu, gayunpaman, umiling siya at mariing sinabi, hindi, Lolo, sira ka talaga. Hindi mapigilan ni Suyan na tuyain ang ideya. Patuloy mong sinasabi na si Chin Yu ay magdadala ng swerte sa ating pamilya. Ngunit ano ang nagawa niya sa nakalipas na 3 taon? Wala siyang ginawa kundi maglaba at magluto sa bahay. Pagkatapos kong hiwalayan siya, nagkaroon ako ng mas magandang kapalaran. Kinamin ni Suyan ang imbitasyon at hinampas ito sa mesa. Inimbitahan ako ng pamilya yan. Suyan, sabi ni Suyan na may nakasisiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinulyapan ni Chin Yu ang liham ng paanyaya, na talagang liham ng paanyaya ng pamilya yan. Sa liham ng paanyaya na ito, ilang oras na lang bago ang pamilyang Su ay nasa hanay ng mga piling pamilya, sabi ni Suyan na may ngiti sa kanyang mukha. Napangiti si Chin Yu at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Dapat kang kumuha ng reality check. Hindi nasaktan si Suyan. Instead, she said tauntingly, nainggit ka, hindi ba? Kahit na sinisiraan mo ako, walang magbabago. Ako, si Suyan. Ngayon ay may pabor ng pamilya yan. At palagi kang talo. Hinampas ng matandang Mr. So ang mesa at galit na sinabi. Tumahimik ka, nagsasabi lang ako ng totoo. Sabi ni Suyan bilang pagsuway. Hinawakan ng matandang Mr. So ang kamay ni Chin Yu at medyo humihingi ng paumanhin, Chin Yu, huwag mo itong personalin. Bata pa siya. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Chin Yu ang pagnanais na ngumiti. Ang isang babae ba na halos 30 taong gulang ay itinuturing na bata pa? Chin Yu, bilisan mo at umalis ka rito. Naririnig mo ba ako? Huwag kang magdala ng malas sa pamilya ko. Sabi ni Suyan na may mapang-asar na mukha. Sumulyap si Chin Yu kay Suyan at sinabing, huwag kang mag-alala, ayaw ko nang manatili pa rito. Kasabay nito, yumukod si Chin Yu kay Old Mr. Su at iniwan ng pamilya Su sa malalaking hakbang. Tinitigan ng matandang Mr. Su ang papaalis na si Chin Yu habang ang malabo niyang mga mata ay tumutulo sa mga luha. Suyan, siguradong pagsisisihan mo ito. Puno ng kalungkutan ang mukha ni matandang Mr. Su. Sinabi ni Suyan na walang pasensya, napakasama ng Diyos na matandang umutot. Ano ang dapat kong pagsisihan? Hindi ba't mas magaling si Zhao Gang kaysa sa taunang si Chin Yu? Pagkasabi noon, ibinato ni Suyan ang imbitasyon sa mukha ni Old Mr. Su. Tingnan mo ng malinaw. Inimbitahan ako ng pamilya yan. Ako ang may pinakamalaking autoridad sa pamilyang Su, mabangis na sabi ni Suyan. Ang matandang Mr. Su na ikinaway ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Wala nang sino man sa pamilyang Su ang nagseryoso kay Old Mr. Su. Sa kanilang pananaw, ang pamilya Su ay napunta sa magandang biyaya ng pamilya yan. Pagkatapos ng lahat, maaga sa susunod na umaga, lahat ng big shot sa Jiangcheng ay iniimbitahan sa bagong binili na manor ng pamilya yan. Maging ang mga maginoo sa lalawigan ng Chuzhou ay dumalo sa piging. Ang oras ng piging ay itinakda sa 9:00 ng umaga, ngunit ang lahat ay dumating ng maaga sa manor at naghintay. Sa sandaling iyon, nagmamaneho si Yan Ruizo patungo sa kapitbahayan ng Dragon Paradise. Chin Yu, bilisan mo at bumaba. Hihintayin kita sa entrance ng neighborhood. Si Yan Ruizo ay tumawag kay Chin Yu. Bago magkaroon ng pagkakataong magsalita si Chin Yu, ibinaba na ni Yan Ruizo ang telepono. Pagkatapos magayos sa simpleng paraan, dumating si Chin Yu sa pasukan ng kapitbahayan. Nakita ni Chin Yu si Yan Ruizo na nakasuot ng mahabang damit habang naghihintay siya sa harap ng kotse. Ang kanyang kakaibang kakisigan ay sumilaw kay Chin Yu saglit. Sapat na ba ang titig mo? Inilibot ni Yan Ruizo ang kanyang mga mata at sinabi. Pagkatapos ay bumalik si Chin Yu sa kanyang katinoan at awkward na umubo habang sinasabi, Miss Ruizo. Ano ang nagdala sa iyo dito? Ngumiti si Yan Ruizo at sinabing, sumakay ka sa kotse.
Ihahatid na kita sa pamimili ng damit. Ha, namimili ng damit, lalong nataranta si Chinyu. Ang mga damit na suot mo ay hindi angkop sa mga formal na okasyon, nakangiting sagot ni Yan Ruizu. Sinubukan ni Chinyu na tumanggi. Ngunit ang pagiging amo ni Yan Ruizu ay hindi nagbigay ng paraan para tumanggi si Chinyu. Pagkasakay sa kotse, dumating silang dalawa sa shopping mall ng Jiangcheng City. Hindi naman ganoon kalala ang shirt na ito. Subukan mo. Si Yan Ruizu ay maingat na naghahanap ng mga damit sa mall. Mukhang maganda rin ang isang ito, kaya pumunta at subukan ito. Mukhang babagay din sa iyo ang isang iyon. Panipi tuldok panipi. Maya-maya, lumabas si Chinyu sa fitting room habang nakasuot ng itim na tuxedo. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Hindi makapaniwala si Chinyu na siya ang nasa harapan niya. Totoo ang kasabihan na ang damit ang gumagawa ng lalaki. Napakagwapo mo. Nagbiro si Yan Ruizu. Napakamot ng ulo si Chinyu na may nahihiyang hitsura sa kanyang mukha. Ibalot mo ang lahat ng damit na ito. Kinuha ni Yan Ruizu ang kanyang card at ipinasa ito sa sales clerk. Hindi ko maisusuot ang lahat ng damit na ito. Nagmamadaling umiling si Chinyu at sinabi. Inilibot ni Yan Ruizu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi gaanong magastos. Kaya balutin mo na lang sila. Palihim na sinulyapan ni Chinyu ang kwenta at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang lahat ng mga damit na ito ay aktwal na nagkakahalaga ng halos $1,000,000. Ang mundo ng mga mayayaman ay talagang hindi maintindihan, malungkot na sabi ni Chinyu. Pagkatapos magsuot ng tuxedo, bumalik si Chinyu sa manor kasama si Yan Ruizu. Sa oras na ito, maraming mga bisita ang dumating na sa manor. Karamihan sa kanila ay may natatanging katayuan at pambihirang prestihiyo. Pagkatapos niyang bumalik sa mansyon, ipinagpatuloy ni Yan Ruizu ang kanyang karaniwang malamig na kilos at ang kanyang kahanga-hangang aura, na para bang ibang-iba siyang tao. Si Chinyu ay hindi pa nakadalo sa ganitong uri ng party dati, kaya siya ay nababalisa. Lumawag ka ng kaunti, nakangiting sabi ni Yan Ruizu. Kailangan mong tandaan na sila ang dumarating para magmakaawa sa atin, kaya isaalang-alang mo ang iyong sarili bilang host. Hindi napigilan ni Chinyu ang mapapikit. Tayo. Ang implikasyon ng pananalitang ito ni Yan Ruizu ay naging sanhi ng pagkahilo ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Chinyu sina Suyan at Zhao Gang na papasok sa pintuan. Magka-holding hands ang dalawa at parang sobrang intimate nila. Sa parehong oras na nakita sila ni Chinyu, nakita din nila si Chinyu. Kaagad na binigyan ni Zhao Gang si Suyan ng halik sa pisngi. At pagkatapos ay naglakad patungo kay Chinyu ng malalaking hakbang. Kumuyam ang mga kamao ni Chinyu at naging malamig ang kanyang mukha. Dahil sa labis na galit, gusto ni Chinyu na patayin ang masasamang mag-asawa. Alright guys, natapos na naman po yung bago nating kabanata guys. I hope po nag-enjoy pa kayo sa pakikinig guys. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan guys. Shoutout po dyan sa mga friends ko po. Thank you so much po and sa mga followers. Maraming salamat po talaga mga lodis. I hope po na mag-iingat kayo lagi and stay blessed po. Once again, ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. See ya guys, bye bye.